A blessed morning, Baliwag Alliance Church. Isang mapagpalang umaga din po sa ating mga kasama na nasa Facebook Live ngayon. Today po, ngayon, as we celebrate Ushering Sunday, Ushering Ministry Sunday, salamat sa Panginoon sa buhay ng lahat ng ating mga ushers na patuloy niyang ginagamit. Bago po tayo magsimula, maaari po ba nating batiin ang ating mga katabi ng salamat sa Panginoon, nandito ka ngayon. Sige po, para po sa ating call to worship, inaanyayaan ko po ang lahat na tumayo. Ang atin pong call to worship ay matatagpuan sa Psalm 95 verses 1 to 7. Maaari niyo po ba akong sabayan sa pagbasa? Verse 1, 1, 2, 3, begin. O come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with psalms. For the Lord is the great God, and the great King above all gods. In His hand are the deep places of the earth. The heights of the hills are His also. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Tayo po ay pumikit at manalangin. Panginoon, kami po ay muling lumalapit sa inyo ngayong umaga. Nagpapasalamat, Panginoon, humihingi ng tawad para sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan sa inyo. Salamat, Panginoon, that we are able to live another day for you. Ito po ay privilege, Panginoon, na sa inyo lamang maaaring magmula. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo sa amin this whole week, Panginoon, sa pag-bless niyo sa amin, sa paglayo sa amin, sa sakit at karamdaman, gayon din sa kagalingan, Panginoon. And today, Panginoon, sa umagang ito, dalangin namin, Panginoon, ang inyong guidance, Panginoon. Hayaan niyo kami, Panginoon, na makapag-focus, maalis muna sa aming isipan yung aming mga trabaho, yung aming pinagkakaabalahan, at maibigay, Panginoon, ng buong buo ang aming sarili sa inyo ngayong umaga at sa lahat ng gawain pa namin sa buong maghapon. Lahat ng ito, Panginoon, ay para sa inyo. Naway ito ay magdulot ng kapurihan at pagpapasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo. At ngayon naman po, magpapatuloy tayo sa pagpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan. At tayo po ay pangungunahan ng music team. Muli po, isang magpagpalang umaga, church. Handa na po ba tayo sa oras na ito upang muling purihin at sambahin ang ating Diyos? Amen. Sa araw na ito at sa oras na ito, nais ko pong ayayahan ang bawat isa na isang tabi po muna natin ang lahat ng mga ating pinagdadaanan, alalahanin. Sa sandali po ito, ituon po natin ang ating puso at isipan sa presensya ng Panginoon. Kaya church, let us lift up our voices and worship the Lord. Open the eyes. I want to see
want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Step by step, we're moving forward. Little by little, taking down every plan of our weapon. Stronghold come, drumming it down and down and down and down. We want to see Jesus lifted high, above the flags across this land. And we want to see that truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Church, as we come into the presence of God, let us remember that we are here not because of who we are or what we have done, but because of His grace and love. Because in His presence, we find grace. In His presence, we find strength. And in His presence, our only response is to worship Him. So as we sing this song, let us humble ourselves before the Lord and give Him all the glory, honor, and praise to the Lord. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of
our church. Let's sing our praises. And dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you can bear it, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear a stay, sing the song forever to the Lamb. We sing the song forever and amen. And the angels cries, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, will always be holy forever. Your name is the highest, 'cause your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cries, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear the people sing. Hear the people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be Hear the people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. You will always be. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Yes, Lord, Ikaw ang holy, 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 Lord, ng Diyos sa aming buhay. Kayo, Lord, ang may taas sa aming buhay. At sa umagang ito, Lord, walang iba, Lord, kundi Ikaw. Sa iyo po namin binibigay ang mataas na papurit na salamat. In Jesus' name I pray. Amen.
maaari na po tayong magsiupo. Ngayon naman po ay makakatunghay tayo ng isang song offering na ihahatid sa atin ni Sister Jade Belen. Good morning po. Gusto ko pong i-share sa inyo ito pong awitin na ito. Ang title po niya ay Kalinga. So when we hear Kalinga, we think comfort. Itong kanta po na ito ay tumutukoy po sa kalinga na matatagpuan natin sa ating Diyos Ama. At hindi lamang po ito tuwing may problema tayo, tuwing may pinagdadaanan tayong hindi maganda at nararamdaman natin yung presensya ng Panginoon. Yung kalinga po ng Panginoon, ng ating Diyos Ama, ay nakamta na ng tao simula pa lang ng umpisa. Nawa itong awitin po na ito ay maging encouragement po sa ating lahat at maalala natin na ito pong kalinga na ito ay naipakita na ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Sa paraiso ng Eden, unang nakamtan ang mayamang pagbuhos, biyayang di asam. At gayon na lang pagpapatawad mong daan sa hubad na kasalanan ni Adan. Hanggang pag-agos ng taon, saksing kasaysayan, bawat hibla sa panahon ng iyong pagmamahal. Sa gitna man ng laksa-laksang pagkukulang, pagpapalang dulot mo ay di mabilang. Kailan pa man, kalinga mo'y alay sa katawan. Nalalamig, balabal kang taglay.
Purihin po ang Diyos. Hello. Maraming salamat, Sister Jade, para sa iyong song offering. Para po sa mga nais na magpalista kung sila po ay may song offering na nais ialay sa Panginoon, i-approach lang po natin si Sister Jade. Ngayon naman po para sa ating pastoral prayer, akin pong inimbitahan si Pastor Daniel Ong. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating pastor prayer, ang nire-request ko lang po tumayo ay may mga prayer requests na urgent na nais pong idulog sa Panginoon. Hindi man po namin malaman anong po yung specific, pero alam po ng Panginoon. At kung nais nyo pong maipag-pray, nire-request ko po kayo na tumayo. Maraming salamat po. Tayo po yumuko, tipikit ang ating mga mata, tayo po manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, aming Diyos na makapangyarihan, aming Diyos na puno ng pag-ibig, ng habag at ng awa. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pag-ibig sa amin na siya nagdala sa amin dito sa simbahang ito. Panginoon, sa aming paglapit po, nakikita niyo po ang laman ng aming mga puso, ang laman ng aming mga isip, mga bagay na nakapasan sa amin, Panginoon, sa aming pagpunta dito. May mga iilan sa amin, Panginoon, na as they prepare sa pagpunta nila dito, nag-hesitate sila. Mabigat ang kanilang mga puso. Pero Panginoon, sa presensya mo, sa tahanan mo, maaari namin itong isurrender sa inyo at iwan sa inyo, Panginoon. Dahil alam po namin na kayo po ang Diyos na nakakabatid ng aming mga pagsubok, ng aming mga daladala. Kaya nais po namin itong ipagkatiwala sa inyo and hoping, Panginoon, at claiming sa inyong pangako na ito ay inyong tutugunan. Panginoon, nilalapit ko po sa inyo ang mga kapatid, especially sa mga individuals, Panginoon, na ngayon ay nagsastruggle financially. May mga concern sa kanilang kalusugan. May problema sa kanilang mga relasyon, sa family, Panginoon. Yung iba naman po, nagdi-deal sa peer pressure. Yung iba naman po ay may mga pinagdadaanan mentally. Hindi man po namin ito ma-express sa aming mga kapatid, sa aming mga pamilya. Pero ang lahat po ng ito ay inilalapit po namin sa inyo. Dahil alam po namin na kayo ang aming Panginoon na alam ang aming pinagdadaanan. Kayo po yung Panginoon na siyang kasama po namin as we go through sa mga hamon ng buhay. Panginoon, yakapin mo kami sa mga pagkakataon na kami po ay nangangailangan ng comfort. Panginoon, ngayong umaga nais po namin na hilingan ng inyong banal na Espiritu ang siyang sumaamin, Panginoon. Ang inyong mga pangako ang aming panghawakan. At ang inyong katotohanan ang siyang baunin sa araw-araw ng aming mga buhay. Na magbago man po ang mga pangyayari, mga tao, o ang sitwasyon namin sa paligid namin, na nanatili po ang inyong katotohanan, ang inyong pag-ibig at ang inyong pangako na hindi magbabago. Nawa Panginoon, sa aming worship service, maging daan ito upang kami po ay magkaroon ng bagong pananaw, ng bagong pagtingin at bagong pagkilala, Panginoon. Madagdagan ang aming karunungan, ang aming pagkakakilala sa inyo, na tanging kayo lamang po ang siyang maitaas ngayong umaga. At nawa, Panginoon, kayo ang siyang mangusap sa amin, kayo ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng kapayapaan
sa worship service na ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para po sa ating scripture reading. Kung tayo po ay may dalang physical na Bible, ine-encourage po ang lahat na buksan po natin ang ating Biblia sa John chapter 3 verses 1 to 16. Juan 3, 1 hanggang 16. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered and said to him, Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born again when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, You must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Nicodemus answered and said to him, How can these things be? Jesus answered him and said to him, Are you the teacher of Israel, and do not know these things? Most assuredly, I say to you, we speak what we know and testify what we have seen, and you do not receive our witness. If I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? No one has ascended to heaven but he who came down from heaven, that is, the Son of Man who is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. May the Lord be magnified upon the reading of His Word. Maaari na po tayong makaupo. At para po sa mensahe ng Diyos na ihatid sa atin ngayong umaga, Pastor Ian Fuentes. Hello. Maraming salamat, Brother Reggie. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po, Baliwag Alliance Church. Good morning po sa ating mga bisita today. At sa ating pong mga kapatid na lagi po nating kasama sa Facebook Live, isang magandang umaga po. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa araw na ito dahil sa iilang araw na po na nagdaan, ay nakapagpahinga po tayo sa malakas na buhos ng ulan. So kung kailan naman weekend, doon walang ulan. Baka pagdating ng weekdays, bumalik po yung ulan. Anyway, kung ano man po yung nangyayari sa atin ngayon, na mga calamity, it's part of our life and it's part of God's plan sa ating lahat. Sa araw po na ito, ay ang atin pong Ushering Ministry Sunday, kung saan atin pong ina-acknowledge at ipinagpapasalamat sa ating Panginoon ang buhay ng ating mga ushers. Kasi yung ating mga ushers, yung kanilang pagtsatsaga na tayo'y ihatid sa ating mga upuan, kahit minsan tayo'y atin silang sinusungitan, sila'y nakangiti pa din. At gayon din, hindi lamang yung mga ushers natin sa ating church ang atin pong ipinagpapasalamat sa Diyos, kundi maging yung atin pong mga kapatiran, yung mga taong nag-usher sa atin papunta sa church at papunta kay Lord. Naalala po ba natin kung sino-sino yung mga taong nag-usher sa atin papunta kay Lord? Yung nagpakilala ba sa atin, kaya tayo nandito ngayon sa church at tayo ngayon ay nakakakilala din sa Panginoon. Kung atin po silang naaalala, atin pong munang palakpakan ang ating Panginoon sa buhay
ng mga taong nag-usher sa atin, kaya rin tayo nakakilala sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ang purpose po ng isang usher ay para mag-akay. Para po gumabay, gabayan tayo sa ating mga pinupuntahan. Pero alam niyo po mga kapatid, ang pag-aakay ng mga usher ay limitado lamang minsan sa loob ng church at sa ating mga upuan. Or minsan, ina-usher tayo papunta kay Lord. Pero, meron pong isang lugar kung saan hindi na po tayo kayang akayin ng mga usher. Alam niyo po ba kung saan tayo hindi kayang i-usher ng mga usher? Sa langit. Hindi na po tayo kayang dalhin ng mga usher papunta sa langit. Kaya kung tatanungin po tayo sa araw na ito, kung tatanungin lang tayo ng ating Panginoon, kung tayo tatanungin ng ating Panginoon, bakit kita papapasukin sa langit? Ano ang ating isasagot sa ating Panginoon? Kung tatanungin tayo ulit ng ating Panginoon sa araw na ito, Pastor Ayan or Brother ganito, bakit kita papapasukin sa langit? Sa araw po na ito, atin pong pag-aralan at atin pong sagutin ang katanungang ito base sa isa sa pinaka-common at mas ginagamit na verse sa buong mundo. Walang iba kundi ang John chapter 3. Pero bago po yan, tayong lahat muna ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, sa araw po na ito, nais po namin kayong dakilain sa amin pong pagsamba. Ang aming dalangin, Panginoon, na inyo pong patuloy na buksan hindi lamang ang aming mga tenga, kundi ang aming mga puso para sa pagbabago. Sa amin pong pag-aaral sa araw na ito, aming dinadalangin, Panginoon, na matutunan po naming tanggapin lahat ng inyo pong sasabihin sa amin. Sa inyo po ang papuri at ang pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Again, balikan po natin yung tanong mga kapatid. Kung tayo tatanungin ng Panginoon sa araw na ito, bakit kita papapasukin sa langit? Marahil yung iba sa atin ang isasagot ay, Pastor, ay Lord, nag-church naman ako. Yung iba sa atin sasabihin na, Pastor, ay Sir, ay Lord, sorry. Lord, nagta-tithes and offering naman ako. Lord, ako po ay uma-attend ng Bible study. Ako po ay uma-attend ng fellowship. Ako po ay isang CMT member. Or ako po ay isang pastor, kaya papapasukin niyo po ako sa langit. Alam mo po, in John chapter 3, sa binasa ng kapatid natin kanina, Brother Reggie, meron pong isang scholar, meron pong isang guro. Isa po siyang Pariseo na maraming alam pagdating sa kautusan. Ang pangalan po niya, si Nicodemus. Kung si Nicodemus po mga kapatid, ang tatanungin, bilang isang Hudyo at bilang isang taong maraming alam sa kautusan, ang isasagot po ni Nicodemus, Panginoon, dahil ako'y sumusunod sa kautusan. Parang tayo lang din po mga kapatid. Halos iisa ang ating sasagot dahil tayo'y gumagawa ng mabuti. Ang sabi ni Lord ng Panginoong Jesucristo, in John chapter 3 verse 3, ito yung sagot ng Panginoon. Tandaan mo ang sinasabi ko sa iyo. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Unless you are born again, you cannot enter the kingdom of God. Ang tanong sa atin ngayon, ano po ang salitang born again? Kung atin pong i-describe ang salitang born again base sa itsura ng ating mga katabi, tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Mukha po ba yung born again? Or burn again? Burn again and again. Baka sunog na yan. Ano po ba ang born again, mga kapatid? Ang born again po ba ay yung mga taong laging nakangiti? Ang born again po ba ay yung mga taong laging amen ng amen? Or hallelujah ng hallelujah? Or sila po ba yung mga taong laging nasa church, may dalang Bible, naka-tuck-in palagi, naka-long sleeves, or naka-dress? Sino po ba ang mga born again?
Sabi po ng isang commentator, malalaman mo daw na ang isang Amerikano, okay? Ang isang Amerikano ay isang born again kung binoto po niya si Donald Trump. Ayun, malalaman mo daw na born again yung tao pag binoto niya si Donald Trump. Pero ang Biblia, hindi po ganyan ang definition ng salitang born again. Let us simplify the word born again. Ayan po sa screen natin. Ipinanganak or ipanganak muli. Kung mapapansin po natin, kapag ang isang bata na bagong panganak or ipinanganak pa lamang, ano po yung napapansin natin sa isang baby? Di ba mabango? Bakit mabango? Kasi hindi pa nadudumihan. Amoy baby ang sabi nila. Kaya alam niyo po, ang sarap yakapin, buhat-buhatin at amoy-amoyin ang baby. Kasi wala pa po siyang dumi. Kaya tingnan niyo po mamaya, yung mga baby dito sa church, wala na yan sa kanilang mga nanay, sa kanilang mga magulang, nasa kamay na yan ng ibang tao. Dahil ang isang batang kakapanganak pa lang, nandoon pa po siya sa estado ng kanyang buhay kung saan siya ay malinis at wala pa po siyang ginagawang kasalanan. Although, ang nature naman talaga ng isang tao, makasalanan, pero ang isang batang bagong panganak, wala pa po siyang ginagawang kasalanan. Nakakita na po ba kayo ng isang baby nakakalabas pa lang ng sinapupunan ng kanyang nanay, nagsinungaling na agad? Wala pa naman, no? Or di naman kaya, pagkalabas pa lang ng sinapupunan, sinagot-sagot ka na agad, or di naman kaya nagnakaw. O wala pa pong nangyayaring ganon. At yun ang gustong sabihin ng ating Panginoong Hesus nung sinabi niyang, you must be born again to enter the kingdom of God. Hindi po ito pagiging member ng isang born-again church. Hindi po ibig sabihin na dahil tayo ay member ng Alliance Church, Baptist Church, tayo ay born again na. At hindi din po ito ibig sabihin na dahil hindi ka member ng isang born-again church, ay hindi ka rin born again. Ang sabi ni Jesus Christ, kailangan mong maipanganak muli at bumalik sa dati mong estado kung saan malinis ka pa, which is imposibleng mangyari. Pero dahil yun yung requirement, sabi ni Jesus Christ, wala tayong magagawa. Sabi ni Jesus Christ, kung hindi ka maipapanganak muli, hindi ka magiging malinis. At kung hindi ka magiging malinis, hindi ka makakapasok sa langit dahil marumi ka. Dahil bawal ang marumi sa langit. Kaya nga po si Nicodemus, takang-taka siya. Sabi niya, Lord, paano ang gagawin? Ano ba, balik ako sa sinapupunan ng nanay ko para lang maipanganak muli? Pero syempre, hindi po ganun yung pagkakasabi niya. Ako lang po yun. Maayos naman siguro yung pagkatanong ni Nicodemus sa time na to. Sabi niya, Lord, paano gagawin ko kung kailangan kong maipanganak muli? Ano ang dapat kong gawin? Sa pangalawang statement ni Jesus Christ, mas nilinaw po niya ang kanyang sinabi. Ang sabi ni Jesus Christ, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of the water and spirit. Dalawa po ang sinabi ni Jesus Christ, mas malinaw kesa doon sa nauna. Ang sabi niya, kailangan mong maipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. Sa statement po na ito, meron pong dalawang sinabi si Jesus Christ. Unahin na po natin yung salitang water, tubig. Ano ang ibig sabihin na ipanganak sa pamamagitan ng tubig? Marami po ang nagsasabi na ito daw ay water baptism. Well, anyway, kung titignan natin, pwede rin naman. Kasi ang water baptism is reenactment of what Jesus did. Si Jesus nagbabaptize. Pero, yung being born in the water po dito ay hindi po simpleng paglilinis gamit ang tubig na simple. Or yung ginagamit natin sa bahay, yung nawasa.
or kahit pag gumamit tayo ng Mizuko na tubig, hindi po ito yung tinutukoy. Hindi po ito baptism na ginagawa natin tuwing Family Day. Ang ibig po sabihin ito mga kapatid, nakikita po ba natin yung logo sa ating harapan ngayon? Yung 4 na logo na nandito po sa atin pong lectern. Nakikita po ba natin yung logo dyan na pitcher? O yung pitchel? Nakikita po natin. Ano po ang ibig sabihin ng logo na pitcher sa Kamakop? We believe that Jesus is our sanctifier or tagapagpabanal. Alam niyo po yung word na sanctifier or to sanctify is synonymous doon sa word na to purify. Kasi para tayo ay maging banal, kailangan din po nating maging malinis. Kailangan tayong linisin sa pamamagitan po ng tubig na nagbibigay ng buhay. Ibig sabihin mga kapatid, when Jesus said that you must be born in water, we need to be purified. Kailangan nating maging malinis. Ibig sabihin, bago tayo makapasok sa langit, kailangan nating maging malinis. Tanungin nga natin yung ating mga katabi, malinis ka ba? Malinis. Alam niyo po mga kapatid, kaya nahihirapang intindihin si Nicodemus sa sinabi ni Jesus Christ ay dahil ang mga Hudyo ay namuhay sa paniniwalang ang paglilinis sa kanilang mga kasalanan ay sa pamamagitan ng paghahandog at pagsunod sa kautusan. Kaya nga ang tanong kanina, kung tatanungin tayo ni Lord, bakit tayo papapasukin sa langit, isa lang talaga yung sasagot ni Nicodemus. Dahil ako'y sumusunod sa kautusan. Dahil ako'y gumagawa ng mabuti. Dahil ako'y nag-aalay sa tuwing ako'y nakakagawa ng kasalanan. Mga kapatid, kahit anong gawin nating mabuti o pagsunod sa kautusan o paggawa ng mabuti, hindi tayo magiging malinis. Alam niyo po kung bakit? Dahil kung ibabase natin sa paggawa ng mabuti ang ating kalinisan, baka sa araw na ito mismo, lahat tayo na nandito ngayon, lahat tayo sobrang dumi. Kung ibabase sa paggawa ng mabuti. Isipin niyo po ito mga kapatid. Sa araw na ito, lahat tayo pumunta sa church. +1. Bilangin niyo po Lahat tayo na nandito ngayon, +1 na kayo. Kasi mabuti yun nag-church tayong lahat. Tapos mamaya, pagdating sa tithes and offering, nagbigay din kayo. 2 points kayong lahat. Pero, after ng service, pagkalabas po natin sa pintuang yan, nagulat tayo at bigla tayong napamura. -1. -1 agad. So, 1 na lang. Napadaan tayo sa isang tindahan. Bumili tayo ng sigarilyo. Tapos, may nakakita sa atin, taong bina-Bible study natin. Ang nangyari, na-stumble siya. -1 ulit. Napadaan po tayo sa nagiinuman. Tumagay tayo isa lang. Pero dahil nag-enjoy tayo hanggang sa nalasing tayo, -1 ulit. Tapos, habang ginagawa natin yung mga hindi tamang ito, bagay na ito, meron pong taga-Baliwag Alliance Church na nakakita sa atin. Ang ginawa, chinismis tayo. Another -1. Paano po tayo maliligtas sa paggawa ng mabuti kung mas marami pa pong ginagawa nating masama? Alam niyo po, nakakalungkot pong isipin, na karamihan po sa atin ngayon, mabait lang sa loob ng church. Paglabas ng church, nag-iiba na. Tingnan niyo nga po yung mga katabi ninyo. Mabait po ba yan sa loob? At sa labas ng church.
O siguro naman, hindi naman natin ginajudge, no? Siguro mabait naman yan sa loob at labas talaga ng church. Hindi rin natin masabi. Kaya nga mga kapatid, kung ibabase lang natin sa ating mga mabubuting gawa ang paglilinis sa atin, baka lahat tayo ngayon nasa impyerno sa sobrang dumi natin. Taas nga po ang kamay ng mga malilinis. Wala. So ibig sabihin, lahat tayo pumunta ng impyerno kung pagiging malinis lang yung pag-uusapan. Kaya nga po mga kapatid, ito din po yung dahilan bakit hindi po tayo naniniwala sa salvation by good works. Kasi kung ibabase sa good works, wala po talagang makakagawa nun. Alam nyo, hindi pastor or kahit sino ang nagsabi nito. Alam ni Lord mismo na kung ibabase sa paggawa ng mabuti ang ating kaligtasan, wala tayong magagawa. Lahat tayo mapupunta ng impyerno. Kaya nga ang sabi ni Jesus Christ, one way for you, the only way for you to get in heaven is that you must be born again with water. It means that you need to be purified. Kailangan mo munang maging malinis upang ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. At dito din po papasok yung pangako ng Diyos sa mga Hudyo nung sila ay nasa buhay ng karumihan. Ang sabi ng Panginoon, I will sprinkle you with clean water, and you will be clean, and your filth will be washed away, upang pagbalik nyo sa akin, malinis na kayo. It only shows that one thing that we need to do in our life before entering the kingdom of God is we need to be purified. Kailangang malinis muna tayong lahat bago tayo makapasok sa langit. Pangalawang bagay po mga kapatid. Pangalawang dahilan bakit kailangan nating maipanganak muli or we need to be born again is because God is spirit and heaven is spiritual realm. Ang Diyos ay espiritu at ang kanyang kaharian ay espiritual. Unahin po natin yung God is spirit. Ibig sabihin po mga kapatid, ang Diyos ay walang pisikal na katawan. Ang Diyos, walang mata, walang ilong, walang bibig. Siya ay espiritu. Wala po siyang eternal organs, gaya ng tao. Kaya nga pong sabi ng Panginoon, we need to worship God in spirit and in truth. Kaya dapat din po nating makita na dahil ang Diyos ay espiritu, ang tanging paraan to worship Him is to be born in spirit. Alam niyo po mga kapatid, ang number one na naglalayo sa atin sa Diyos ay yung ating pagiging karnal or pagiging makalaman. We are physical being. At ito din yung gustong-gusto natin gawin. At ang number one reason bakit hindi rin natin makita ang Diyos ay dahil tayo'y nasa laman at tayo'y makalaman. Ibig sabihin, mas pinipili natin yung mga mundong bagay kesa sa Diyos, kaya hindi natin makita ang Diyos. Alam niyo po, never pong papasok sa isipan ng isang taong makalaman ang manalangin. Never pong papasok sa isipan ng isang taong makalaman ang mag-church or umattend na mga spiritual gathering, yung mga fellowship, kasi ayaw nila ng mga ganun. Because only by having spiritual eyes, we can see God. Kaya marami, hindi talaga nakikita ang Diyos. Because they don't have what we call the spiritual eyes. And by only having the spiritual eyes, our eyes can be open at dun lang natin makikita ang Panginoon. It's by being born in spirit. Kaya marami din po sa atin ngayon, hindi lang yung mga tagalabas, marami din po sa atin ngayon, hindi na-appreciate ang church, hindi na-appreciate ang prayer, hindi na-appreciate ang fellowship at ibang spiritual activity kasi puro carnality ang ating ginagawa. Puro gawa at hanap ng ating mga laman ang atin pong pinagpo-fokusan. At kung puro carnality ang ating ginagawa at hindi po spiritual, tayo na lang mismo ang magtanong sa ating mga sarili ngayon, bakit pa ako papapasukin ng Diyos sa langit kung hindi ko naman kilala o kinikilala ang Diyos at ang langit? Alam niyo po yung pagiging karnal natin,
Ito po yung dahilan kung bakit hindi rin talaga tayo makakapasok sa langit. Kaya nga, ang sabi ni Jesus Christ, you need to be born in spirit para makita natin ang Diyos at makita natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. God is spirit. Therefore, we need to be born in spirit. Pangalawa, God's kingdom is spiritual. That's why we need to be born in spirit as well. Ang kaharian ng Diyos, hindi po siya physical. Hindi po siya katulad ng mga palasyo dito sa lupa or kaharian dito sa lupa na nakikita natin. God's kingdom is spiritual. Sa makatuwid, hindi po tayo makakapasok sa langit dahil hindi naman talaga tayo taga doon. Hindi tayo makakapasok sa langit dahil ang langit ay espiritu, tayo ay may physical na katawan. Hindi tayo taga doon. Para mas maunawaan po natin, let's simplify it. Tayo'y mga Pinoy. Tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Mga kapatid, tayo'y mga Pinoy. Hindi pwedeng tumira ang isang Pinoy sa Amerika dahil hindi man talaga tayo taga doon. Hindi tayo taga doon. Hindi tayo ipinanganak doon. Pero, pwede tayong maging citizen ng Amerika. Para tayo po ay maging citizen ng isang lugar, dalawang bagay ang kailangan natin gawin. Una, by blood. Kailangan para maging bahagi ka ng isang lugar, maging citizen ka ng isang lugar, kailangan doon ka ipinanganak. Pangalawa, para tayo maging citizen ng isang lugar, kailangan nating maging naturalized or naturalization. Ibig sabihin, hindi ka doon ipinanganak, pero kailangan mong dumaan sa test of loyalty. Kailangan makita nila na talagang ang puso mo ay nandoon. Kailangan maging loyal ka sa lugar na yon. Ang tanong po mga kapatid, base po sa dalawang ito, maaari na po ba tayong pumasok sa langit? Based on blood and naturalization, by blood, we are not spirit. Hindi tayo makakapasok sa langit. Pangalawa, by loyalty, we are not deserving. Wala namang loyal talaga sa atin, yung buong-buong loyal. Wala talagang ganun ngayon sa atin. Kaya base po sa dalawang ito, wala pong makakapasok sa atin. Isipin niyo po mga kapatid, ang kausap po dito ni Jesus Christ, si Nicodemus, isang Hudyo. Ang paniniwala ng mga Hudyo, kami ang pinili ng Diyos, kaya kami lang ang makakapasok sa langit. Pero ang sabi ni Jesus Christ kay Nicodemus, no, Nicodemus, pinili ko kayong bayan. Pero hindi ibig sabihin nun, papasok kayong lahat sa langit. Okay? Pero ang langit, isipin mo natin, ang langit ay espiritu, Nicodemus, kayo ay pisikal na katawan. At para maging bahagi kayo ng kahariang espiritual ng Diyos, kailangan nyo munang ipanganak muli. We are not born through blood sa langit. That's why Jesus is saying, we need to be born again. Because no one can enter the kingdom of God without being born of the Spirit. Kaya ito din po yung patunay na hindi sa pamamagitan ng membership maliligtas ang tao. Hindi po sa pamamagitan ng isang church maliligtas ang tao. Hindi po sa pagiging Hudyo. Kung ating pong isa-summarize ang lahat ng ito, to be born in spirit means to live in spirit. Ibig sabihin, mamuhay ng espiritual. Mamuhay po tayo according doon sa nais ng Panginoon. Kasi hindi naman po pwedeng gusto nating pumasok sa langit, hindi naman tayo naniniwalang may Diyos. Hindi naman po tayo pwedeng pumasok sa langit kung ang pamumuhay po natin ay makamundo. Kaya nga, we need to be born in spirit to live spiritually. Kasi mga kapatid, itong pag-church natin ito, yung pag-aawitan natin ito ang gagawin natin pagdating ng langit. Paano tayo pupunta ng langit kung ayaw natin gawin yung mga bagay na ito? Ano gagawin natin sa langit? Magiinuman? Hindi pwede yun doon.
mag-party, hindi pwede yun doon. That's why the Lord, our Bible, the Word of God, encourages us to go to church, to pray, makipag-fellowship, to sing, kasi heaven is introducing us what we are going to do there. Kung ano yung ginagawa natin ditong spiritual, yun yung gagawin natin doon. That's why, kahit ang pag-iinom, pagbibisyo, ay hindi naman talaga nakaka-impyerno, we discourage you kasi hindi yan yung gagawin natin doon. That's why the Lord said, you need to be born in spirit kasi dadating ang panahon, yan yung gagawin ninyo sa langit. Mga kapatid, sinasabi sa atin ngayon ng Panginoong Jesucristo, hindi mahalaga kung ikaw ay Hudyo or ikaw ay Hintil. Hindi mahalaga kung ikaw ay Alliance, ikaw ay Baptist, ikaw ay Catholic, or ang anumang relihiyon na meron ka. Hindi mahalaga kung ikaw ay maputi, or ikaw ay maitim, ikaw ay payat, medyo malaki, may sasakyan or wala. Ang mahalaga, you are born in spirit. Amen? Ang mahalaga, tayo ay ipinanganak muli. Ang tanong sa atin ngayon, how can we born again? Paano nga ba tayo maipapanganak muli? Maraming tao po ang tingin sa isang born again ay church. Kaya yung iba, ayaw pumunta sa church natin kasi church daw ang born again eh. Pero hindi po church ang born again. Paano nga ba magiging born again ang isang tao? And this is the best part of this verse. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that so much that He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have everlasting life. It means that being born again is putting our faith to Jesus as the Son of God who came to save those who will believe. Ang tanong sa atin sa umagang ito, tayo po ba ay naniniwala kay Kristo bilang anak ng Diyos? Tayo po ba ay naniniwala kay Kristo bilang anak ng Diyos? Then you are born again. It's not because you are going to church. Hindi yun dahil alliance ka or dahil mabuti kang tao. You are born again in the moment that you accepted Jesus as the Son of God. Ang sabi po dyan, everyone who believes in Jesus. Wala pong kadugtong niya na, but, wala pong ganun. Wala pong sinabi dyan na you need to do good works or you need to be a member of any church. Ibig sabihin po mga kapatid, walang bawian po yan. Walang bawian. It means that if we are born again, we are sealed by the Holy Spirit. Kaya ito po yung paniniwala natin that once we are saved, we are always saved. Hindi po yan katulad nung mga pangako natin sa ibang tao na nagbabawian tayo. Ang pangako ng Diyos ay pangako ng Diyos. That once you believe in the Son of God, you will have eternal life. Makakapasok tayo sa langit. According po sa Ephesians chapter 1, verse 13 to 14, this is the proof of our seal. And when you believe in Jesus Christ, He identified you as His own by giving you the Holy Spirit. And when you have the Holy Spirit, this is God's guarantee that He will give us the inheritance He promised. It means that if we believe today, if we repent of our sins today, it means that we have been purified, it means that we have been born in spirit, and we have been sealed by the Holy Spirit. Saved na tayo mula sa araw na tinanggap natin at nanampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. Na kahit makagawa tayo ng kasalanan bukas, sa mga susunod na araw,
We are saved because we believe in Jesus Christ. Magkakasala po talaga tayo kasi nandito tayo sa mundo. Pero hindi po natin sinasabi na yung taong namumuhay, lumalangoy sa kasalanan ngayon, yung mga taong hindi kinikilala ang Diyos, ligtas. Of course, kapag saved tayo, makikitaan din naman talaga tayo ng pagbabago sa ating buhay. Mga kapatid, ang pangako ng Diyos, walang makakapagpabago niyan. Pangako po yan ng Diyos para sa lahat ng sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Maaari po ba natin palakpakan ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid? Bilang mga niligtas na ng Panginoon, alalahanin po natin ang tatlong bagay. Maaari ko po bang i-request na itaas ang kamay ang lahat ng mga nanay dito? Ibig sabihin ng anak, may anak. O, may anak, kahit wala dito. Sige po, pwede na po, ibaba. Kung hindi man po lahat, 99% po sa inyo ay umire. Tama po ba? Ay, hindi kayo umire, yung iba? Siguro kayo yung 1%. No? 99 lang sinabi ko eh. Yung iba sa inyo, pero for sure, 100% sa mga nanay ng anak, nakaramdam ng sakit. 100% ng mga nanay, nagbigay ng effort. Tama? Sa panganganak. Ang tanong, tayo naman bilang mga anak, lahat naman tayo dito mga anak, di ba? Tama. Walang hindi anak dito. Lahat tayo anak. Ano naman yung ating ginawa nung tayo'y niluwal ng ating mga magulang? Meron po ba tayong ginawa? Wala, no? Wala. Sa tingin ko, wala pong magsasabing nanay dito na, yung anak ko, nung lumabas yan, mag-isa lang siya. Kahit hindi siya pinilit, lumabas siyang mag-isa. Wala magsasabi ng ganon. O di naman kaya, wala naman sigurong anak na magsasabi dito na dapat lalabas ka na ng due mo na ng February 12, pero habang hinihila ka ng doktor, ayaw mong lumabas kasi gusto mo February 14 lumabas. Kasi gusto mo araw ng mga puso. O di naman kaya, mga kapatid, walang kahit isa sa atin dito na lumabas sa kanyang sinapupunan ng kanyang nanay na merong effort. Ibig sabihin, salvation is not what you do, but what God did. Kaya nga po ito yung sinasabi po natin, salvation is not human effort. Hindi ito dahil sa atin. Hindi ito dahil sa ginawa natin o may ginawa tayo para sa Diyos, kundi kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Pangalawa, salvation is not who you are, but who God is. Katulad po ng mga Hudyo, hindi dahil sila ang piniling bayan, sila lang maliligtas. At tayo naman ng mga hintil na walang kinikilalang Diyos, hindi tayo maliligtas. No, it's not who you are, but it's God. Hindi porket sa nakaraang buhay natin, puro kasalanan yung ating ginagawa, wala na tayong pagkakataon na tayo tumanggap sa Panginoon, magbago. It's not who we are. It's always who God is. At ang pangatlo, salvation is not how you love God, but how God loves you. It is not our sacrifice, but Jesus' sacrifice on that cross so that anyone who believes in Him will not perish but have everlasting life. Hindi po ito sa pagmamahal natin sa Panginoon, kundi kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Remember, ang sabi ng Bible, our sin is great, but God's love is greater. Mas higit pa rin ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. As I end this, let me just share to you yung some parts of the lyrics of this song. Ang sabi po sa isang kanta, ang title, He's Been Faithful to Me. Ang sabi po sa awiting ito, though in my heart, I have questioned God and even failed to believe,
Yet, the Lord has been faithful to me. When my heart looked away, and many times I could not pray, but every time I come back to Him, He is waiting with open arms, and I see once again, for He has been faithful to me. Mga kapatid, tignan po natin ang ating mga nakaraan. How many times we have ignored God? How many times sinuway natin ang Panginoon? Ilang beses ba nating tinalikuran, kinalimutan, binaliwala ang ating Diyos? Pero kahit gayon pa man, katulad po ng sinabi sa kanta, every time that we come back to Him, He has always been so faithful with us. Mga kapatid, kung ang Diyos lang ang tatanungin sa araw na ito, kung nais niya tayong makasama sa langit, ang sagot ng Diyos sa atin, oo. Oo naman. Ang tanong lang, tayo po ba, nais po ba nating makasama ang Diyos? Kung ang sagot natin, oo, nais kong makasama ang Diyos, iisang bagay ang dapat nating gawin mula sa araw na ito. You must be born again. We need to accept Jesus in our life. Amen? Tayong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, sa umagang ito, buong puso ang aming pagpapasalamat. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa bawat isa. Marami pong pagkakataon na kami ay naging pasaway at matigas ang aming mga ulo. Pero gayon pa man, ang inyong pong pag-ibig sa amin ay kailanman ay hindi magmamaliw. Na sa tuwing kami ay babalik sa inyo, kayo ay bukas palad na kami ay tatanggapin at yayakapin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-ibig na hindi kayang tumbasan ng kahit anumang bagay dito sa mundo. Ang inyong pag-ibig na handang ialay ang inyong bugtong na anak para sa aming lahat. Naway sa buhay naming ito, wala man kaming magawa sa aming salvation, naway makatulong kami sa pagpapalaganap ng inyong mabuting salita sa ibang tao. Sa inyo po ang papuri at ang pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y tumayo lahat para sa ating hymn of response. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, O earth, His wonderful love proclaim. Hail Him, highest our angel in glory. Strength and honor give to your name. Like a
Ngayon naman po, tayo po ay makakatunghay ng isang video presentation magmula po sa Ushering Ministry. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. Here we go. This is the day you made, so I'll rejoice and be glad. Rejoice and be glad in it. Hey! And this is where I believe that you are more than enough for me. Hey! You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. Come on, we sing. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my. That's right, church, that's right. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. I've got the joy, I've got the joy. Jesus, come what may, you are worthy of all my praise. 'Cause you are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. Come on, we sing. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Say, oh my soul, I will bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord, it is my strength. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. So let it rise, this is my prayer, like a river, overflowing. Holy Spirit, come on, sing it out, and let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, so let it rise, like a river, and it's overflowing tonight. Your cup is overflowing tonight. Holy Spirit, let it pour. Sa buhay ng ating mga ushers. Ngayon naman po, tayo po ay makakarinig ng isang testimony na ihahatid po sa atin ni Sister Evelyn Damian. Sandali po, hihinga lang po ako. Kinakabahan po ako. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong linggo na ito ay pinagdiriwang natin ang Ushers Ministry Sunday. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon sa patuloy niyang pagbibigay sa akin ng kalakasan sa halos 6 na taon sa Ushering Ministry. Napakalaking tulong po sa akin ng pagiging usher sa aking buhay Kristiyano. Dati po kasi, tahimik lamang ako at tagapagmasid lamang ako. Noong bago pa lamang po ako dito sa Baliwag Alliance Church, sobra po akong mahiyain. Kung ano lang po yung itinatanong sa akin, yun lamang po ang aking sinasagot.
Kaya noong naging miyembro na po ako ng ating church, agad-agad po akong nagpalista sa usher ministry. Kasi po, gustong-gusto ko po maging usher dahil nararamdaman ko na dito ako tinatawag ni Lord upang maglingkod sa Kanya. At gusto ko pa rin po na lalong lumago ako sa aking pananampalataya. Lalo na nang matagal din po ako naging backslider bilang isang Kristiyano nang ako'y ng ibang bansa. Unti-unti po nagbago ang aking personality mula nang ako'y maging usher. Naging palakwento, natuto po ako makihalubilo sa ating mga kapatiran. Bagamat marami po akong pinagdaraanan sa buhay noong mga panahong iyon, nanatili po ako sa ushering ministry. Dito po ako kumukuha ng lakas ng loob kapag nasa church po ako. Pansamantala ko nakakalimutan ang aking mga problema at aking mga pinagdadaanan. Napapalitan ng ngiti at ang pagiging masayahin ko. Hindi po madaling gawin ang mga iyon kapag marami kang pinagdaraanan sa buhay. Kaya tuwing araw po ng aking schedule, habang nasa bahay po ako, nagpe-pray na po ako. Sabi ko, problema, iwan muna kita dito sa bahay uunahin ko muna si Lord, problema ka lang. Unang-una at priority ko si Lord at ang aking paglilingkod. At sa gabay po ni Lord at ng Holy Spirit, naiiwan ko po ang mga problema sa bahay. Dahil sa mga problema, nandiyan lang naman yan at hindi nawawala. Pero alam ko, kapag kasama ko si Lord, binibigyan niya ako ng lakas upang harapin ang mga ito. May pagkakataon po dati na kahit hindi po ako usher, basta po may mga kapatid na gustong humingi ng tulong na makikipagpalit muna po sa akin, agad po akong tumutugon. Kasi yun po yung gustong-gusto ko na maglingkod sa Kanya, kahit hindi po araw ng aking schedule. Dahil ginagawa ko ito para kay Lord at hindi po para sa mga tao. Sabi nga po sa Ephesians 6:7, maglingkod kayo ng buong puso na para sa Panginoon. Kayo naglilingkod at hindi sa tao. Napakabuti po ni Lord sa akin, sa kabila ng aking mga pagsubok na pinagdaanan. Hindi ako tuluyang sumuko. Bagkos nagpatuloy ako sa Kanyang kalooban. Ang mga pagsubok na ito ang pinagdaanan, ang nagpatatag sa akin upang magpatuloy ako at hindi sumuko. Dumating din po kasi ako sa point na ayoko nang mag-church at gusto ko nang bumitiw sa pag-usher dahil po sa mga bigat na pinagdaraanan ko. Pero dahil po sa tulong ng panalangin ng aking mga ka-life group at aking mga kaibigan dito sa church, lagi po nila ako yung pinapanalangin. Lalo po akong lumakas at nagpalakas. Kasi napakalaking bagay po ng prayer sa buhay ng bawat isa, lalo na sa ating mga Kristiyano. Kaya hindi po ako tumigil. Taon-taon nga po, nagpapalista pa ako. Nauuna pa nga po ako sa listahan. Kasi iyon po yung gusto ko at iyon po yung makakapagpatatag lalo sa akin. It takes sacrifice lalo na po pag araw ng schedule. Dahil maaga po ang call time namin. Kailangan, well-prepared kami. Kahit wala po kami sa mood, pagdating dito sa church, kailangan naka-smile. Para po i-assist ang ating mga bisita at mga kapatiran sa kanilang pagpasok at sa paghahanap ng kanilang mauupuan. Kaya kung kayo po ay kinakatok ni Lord upang maging usher, huwag po kayong mahiya. At kung ang nararamdaman nyo, dito kayo tinatawag ng Panginoon, gamitin nyo po ang inyong mga talent, kakayahang ibinigay sa inyo upang maglingkod sa Kanya. Kaya sa lahat po ng aking mga kapwa usher,
Happy Asher Ministry Sunday. Patuloy po tayong maglingkod ng may kagalakan, kababaang loob at pagmamahal. Hindi para sa papuri ng tao, kundi para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. At nais ko na rin pong magpasalamat sa Diyos sa buhay po ni Ma'am Grace Angeles at Pastor ID at sa Balka. Dahil sila po ang nag-usher sa akin papunta dito sa Baliwag Alliance Church. Pagkagaling ko po sa pagiging backslider. Kaya sobra po akong na-bless nang matagpuan ko ang Baliwag Alliance Church. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat. Happy Ushering Ministry po sa lahat. God bless po. Good morning. Maraming salamat po, Sister Evelyn. Nais ko pong tawagan po lahat ng mga ushering dito sa harapan. Isa rin pong pagkakataon sa atin na sila'y maipanalangin din po natin ng sabay-sabay para sa kanilang ministry. Lahat po ng ushering ministry. Paki-usher na lang yung mga ushers din. Punta dito. Sa taas daw kayo, sa taas na para makita daw kayo sa camera. Ayan. Sige. Maraming salamat, Ushering Ministry, sa inyo pong pagpapatuloy kahit may mga panahon na inaaway na kayo ng mga members or hindi na kayo nginingitian. Maraming salamat sa Panginoon sa inyong buhay. Tayong lahat po ay tumayo at sabay-sabay po nating ipanalangin ang atin pong mga ushering ministry team. Atin pong itaas at ituon ang atin pong mga kamay. Mas mataas daw, mas effective. Hindi naman. Ayaw, mas mataas, Kuya Malik, sa taas. Mas mataas. Sige po, tayong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, sa araw po na ito, buong puso naming ipinagpapasalamat ang amin pong mga kapatid sa Ushering Ministry. Nagpapasalamat po kami dahil alam namin na kung sila man ay naging usher ngayon, kayo rin po ang nag-usher sa kanila sa ministry na ito. At ang amin pong dinadalangin na sa pagdaan ng mga panahon, sa pagdaan ng mga araw, kayo ang siyang patuloy na mag-encourage din sa kanila na magpatuloy. Magbigay ng kalakasan sa kanila sa lahat po ng pagkakataon. Na kahit pa sila yung nag-aakay sa ibang tao papunta sa inyo, sila man din ay nangangailangan ng pag-akay sa araw-araw. Kaya ang aming dalangin, Panginoon, kayo ang siyang maging comfort nila sa mga panahong sila'y nahihirapan din at nasasaktan. Sa aming lahat na nandito sa church ngayon, Panginoon, ang aming dalangin, sa aming mga puso, hindi lamang yung mga ushers, kundi kaming lahat, maging usher sa ibang tao patungo sa aming Panginoong Jesus. Naway ang inyong kalooban ang siyang maganap sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po. Tayong lahat ay makakaupo na. Ngayon naman po, tayo po ay magpapatuloy para sa ating tithes and offering. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Malakay chapter 3, verse 10. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Maaari na po nating ihatid ang ating mga kaloob habang tumutugtog ang ating music team. Sinasabi sa salita ng Diyos, siksik-liklik at umaapaw, ay siyang iyong mararanasan.
na tumayo para sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat para sa lahat ng ito. Sa lahat, Panginoon, ng pagpapala na patuloy niyong binibigay sa amin. Sa lahat, Panginoon, ng mayroon kami, Panginoon, na ipinagkakatiwala niyo through stewardship. We thank you, Lord. Panginoon, itong aming mga kaloob, dalangin namin, Panginoon, na inyong magamit para sa inyong kaluwalhatian dito sa lupa. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, ang aming mga pinagkakakitaan, Panginoon. At lahat na ito, Panginoon, ay utang namin sa inyo at nakarapat namang, Panginoon, na ibalik sa inyo ng buong buo. Ito po ang aming dalangin ng may pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Ngayon naman po, para po sa ating announcements, tayo po ay may attendance na adult 130, kids 52, for a total of 182. Purihin ng Panginoon sa ating numbers na patuloy na nag-increase. At sa araw pong ito, mayroon po tayong 4 na bisita. Kung matawag po ang inyong pangalan, ay maaari po ba kayong tumayo nang sa gayon ay kayo ay aming ma-recognize? Una po ay si Mr. Eduardo Costales Jr. John Leonard Heralde. Janica Miano. Jasmine Sakay. Maraming salamat po. Sana po ay hindi ito ang una't huling pagkikita natin. Makita po namin kayo sa mga susunod na linggo pa. Para naman po sa ibang announcement, makikita po natin sa ating mga TV screens. Mayroon pa po bang ibang announcement na nais ibahagi? We're giving it all away. Oh, good morning po sa bawat isa. Nakita niyo po ba kung sino yung sinabunutan? Gusto niya po yun, wag po kayong mag-alala. Ayan po, good morning po again. Para po sa lahat ng kababaihan, kalalakihan, at kabataan ng ating simbahan po. For the first time po, ang pinaka-iniintay po ng kabataan
magkakaroon na po tayo ng joint fellowship kasama po ang lahat ng auxiliary. Ito po ay gaganapin sa September 19. Ito po ay Saturday. At dito po siya gaganapin sa ating simbahan po. From 8 a.m. to 1 p.m. Kaya ngayon pa lamang po, i-free na po natin yung mga schedule po natin para po sa mga may trabaho po. At sana po yung makasama ang bawat isa. Ayun po, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Amen. Sa announcement pa lang ng youth, syempre, papatalo ba ang men at ang women? Sige po, meron pa po bang ibang pagbabalita na nais ibahagi? Kung wala na po, ay aking inaanayahan si Pastor Ian Fuentes para sa ating closing prayer and benediction. Maraming salamat, Brother Reggie. Tayong lahat po ay tumayo at tayo po ay sabay-sabay na magpasalamat sa Panginoon sa atin pong natapos na gawain sa araw na ito. Panginoon, kung meron man po kaming nais na dakilain sa araw na ito, kung meron man po kaming nais na mapapurihan sa araw na ito, wala na pong iba kundi kayo lamang. Dahil kayo ang siyang dahilan ng aming buhay, kayo ang siyang dahilan ng lahat ng meron kami ngayon. Sa amin pong mga kapatid na nandito, na aming mga bisita na nandito ngayon, patuloy po namin dinadalangin, Panginoon, ang inyo pong patuloy na pagkilos sa kanila. Na katulad namin, ay kanila ding maranasan at ma-enjoy ang buhay na dulot ng isang taong tumanggap sa aming Panginoong Jesucristo. Alam namin na ang pagtanggap sa inyo ay hindi lamang puro saya. Mayroong mga panahon na kami ay malulungkot. May mga panahon na kami ay dadanas ng iba't ibang suliranin sa buhay. Pero isang bagay lang ang aming maipagmamalaki, na kayo ay nariyan kasama namin sa mga pagsubok na ito. Kayo ay aming katuwang upang malagpasan ang lahat ng paghihirap na ito. Sa amin po dito sa pamilya ng Baliwag Alliance Church, patuloy po naming dinadalangin, Panginoon, na sa araw-araw, hindi lamang sa loob ng church, kundi maging sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho, sa amin pong mga paaralan, at kung saan man po kami naroroon. Patuloy po sanang magliwanag ang buhay na ipinamuhay ng aming Panginoon Jesucristo sa aming buhay upang makita ng ibang tao at amin po silang maiakay papunta sa inyo. Sa araw po na ito, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming buong linggo sa tanging pangalan ng aming Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.